Genesis, ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Faraon. Ika-41 kabanata. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Ang panaginipan niyang siya'y nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. Walang ano-ano, may 7 magaganda at matatabang baka na umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ng 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na sumipot sa isang puno ng trigo. Masagana at matataba ang mga butil na ito. Walang ano-ano'y may sumipot na 7 uhay na madadalang at payat ang mga butil dahil sa hampas ng hangin. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umagay na bagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ng mga salamangkero at marurunong sa buong Ehipto. Sinabi niya ang kanyang mga panaginip, ngunit sa may walang makapagpaliwanag. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod. Kami po'y kapwa na naghinip, isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niya ako'y makababalik sa tungkulin at ang punong panadero bibitayin. Nangyari pong lahat ng kanyang sinabi. Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at madaling humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang nagpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po sa akin galing ang katugunan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po lamang nagbibigay ng katugunan." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kanin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli ako nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring iyon, may sumipot na 7 uhay, ngunit napakapayat ng mga butil palibhas sa hinampas ng hangin. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko ito sa mga talamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. Iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip," wika ni Jose. "Pinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kayang niyang gawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil ang sinasabi ninyo pong 7 taon ng tagutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. 7 taon na mananagana sa buong Ehipto. Ang susunod naman ay 7 taon ng tagutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipahiwatig sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit ang matupad. Ang mabuti pa'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanin sa loob ng 7 taon pananagana. Lahat ng pagkain sa panahon ngayon ay dapat tipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga kagawad upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Ang tinipong pagkain ay ihahanda para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto.
Sa gayon, hindi magugutom ang mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang siya na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos na nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang aking trono, ang kaibahan mo sa akin. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Hinugot ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadena sa liig. Pinagamit sa kanya ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal upang sumigaw sa kanyang unahan. Tabi kayo. Sa gayon, pinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto makagagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zaphenat Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenat, na anak ni Potifera. Ang saserdote sa Heliopolis bilang gobernador, nilibot ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taon na nag-ani ng sagana ang buong lupain. Tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, tinipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang natipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat. Ang dapat sa wakas ay hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat wika niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang pinangalan sa pangalawa sapagkat ang wika niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutom. Tulad ng sinabi ni Jose, sa buong Ehipto ay may pagkain, samantalang magkakagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin niyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbila ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubhan ng palubhan ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Genesis, nagpunta sa Ehipto ang kapatid ni Jose, ika-42 kabanata. Nabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, kaya't sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, ano pa ang ginagawa ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko'y maraming pagkain doon. Pumunta nga sa Ehipto ang 10 mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na mamatay rin tulad ni Jose. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Israel upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Taga saan kayo? Mabalasig na yan tanong. Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain, tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid. Ngunit hindi siya namumukha ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya,
Kayo mga espiya at naparito upang maniknik, hindi ba? Aba, hindi po. Kami po'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at ang mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya. Hindi ako naniniwala, wika ni Jose. Naparito kayo upang tiktikan kami. Kaya't nagmakaawa sila. Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang aming bunso naming kapatid. Ang isa po na may patay na. Sinabi ni Jose, tulad ng sinabi ko, kayo yung mga espiya. At sinusumpa ko, sa ngalan ng Faraon, hindi kayo makakaalis hanggat hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Hala, umigil ang isa sa inyo at kunin siya. At ang iba ikukulong dito hanggang hindi ninyo na pinapapatunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi nga mga espiya nga kayo, 3 araw niyang kinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos, bibigyan ko kayo ng pagkakataon mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ibibilang ko, ang iba'y magdala ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambayanan. Ngunit bumalik kayo agad, nadala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo nagsasabi ng totoo at hindi kayo sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben? Nagsusumama ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawa ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito na interprete upang kung humaharap sa kanila. Iniwan muna nila si Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at binukod si Simeon. Pinagapos niya ito sa harapan nila. Nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Kanaan. Iniutos ni Jose na sidlan ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon. Ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila na makakain habang daan. Nasunod na lahat ang utos ni Jose. Ikinaraga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ng asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Binalik sa akin ang aking salapi, heto sa aking sako." Sa kanilang pagtataka, tinanong ng isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Pagsapit nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pinagbintangan pa kami mga espiya? Sinabi po namin mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Pinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po namin sabihin yun, akalain ninyong susubukan daw po niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkain aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid. Katunayan kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahintulutan kaming magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala na rin si Simeon. Ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat namang pasanin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak.
Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko mo mapapasama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya'y masasawi sa daan, hindi ko na mababata, mamamatay na rin ako. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. 12 kabanata. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanila, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila pinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinahatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang lalaking patay ang isang kamay. Umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roong patay ang isang kamay. Naroon din ang mga taong naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya't siya'y tinanong nila, naaayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung ang sino man sa inyo may tupang mahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba niya iaahon ito? Higit pa na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi niya sa tao, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga nito ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Ang lingkod na hinirang, alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, narito ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ibibigay. Sa lahat ng mga bansay, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin umaandap na ilawan. Hanggat ito'y katarungan, mapagtagumpay niyang ganap. At ang pag-asa ng tao sa kanya ay lalaga. Si Jesus at si Beelzebul. May dinala kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na inaalihan ng demonyo. Pinagaling niya ang lalaki, ano pat ito'y nakapagsalita at nakakita. Nagtaka ang lahat at ang sabi, ito na kaya ang anak ng Diyos?